Ako ang pinakamatibay na matandang tagapagtatag ng pinakamalakas na sekta sa mundo. Ngunit pagkatapos ng 100 taong pag-iisa, napagtanto kong ang dating mundong pang-immortalidad ay naging isang sibilisasyong teknolohikal. Ngayon, hindi lang kailangan ng lisensya para magmaneho ng espada, kundi bawal pa ang mag-overspeed. At ang Hehuan-sek ay sumusunod sa panahon, sa pamamagitan ng pagkuha ng enerhiya mula sa live streaming sa internet. Ginoo. Kahit ang mga sekta ng mahiwagang daan, ay nagsisimula ng gumamit ng clone na teknolohiya para gumawa ng 10 kaluluwa banner. Haha! Yung nakaraang espada na nag-aaral, lumagpas ka na sa bilis, pakiusap huminto sa gilid. Ipakita ang iyong lisensya sa paggamit ng espada. Kakaibang, hindi ba ito ang musika ng Ling Yinfang? Kailan naging tumatanggap ng lalaki ang Ling Yinfang? Pero sa ganitong edad, may yuaning na, medyo maganda pa rin. Bumalik sa walang hanggan. Sino kaya ang matandang ito? Kakalabas lang. At naabutan pa niya ako. Tanging ang mga malalaking cultivator na nasa itaas ng antas ng pagbabalik sa kawalan. Ang madalas mag-isang mukha sa loob ng daan-daang taon o kahit libu-libong taon. Sila na na-miss ang panahon ng malaking reforma. Ay hindi talaga nakakaintindi ng mga patakaran ng bagong panahon na ito. Pagpalain sana sila ng dakilang emperador. Sana ang antigong ito ay hindi isang demonyong cultivator. Sunod, kailangan muna nating pakalmahin ang mga batang cultivator dito sa antas ng pundasyon. At pagkatapos ay ayusin ang kanilang pag-alis pabalik sa ilusyonaryong mundo ng masamang landas. Hindi iyon biro. Hoy, kuya. Nasa paaralan ka pa ba, Xiaolu? Kakatapos ko lang ng klase. Anong nangyari? Bumalik ka agad sa paaralan. Huwag kang lumabas. May isang malaking pagsasanay mula sa mga nagbalik sa virtual realm sa paligid. Hindi pa tiyak kung siya ay isang malaking pagsasanay sa daang demonyo. Isang malaking pagsasanay sa daang demonyo mula sa virtual realm. 3 taon na ang nakalipas. Ang malaking pagsasanay sa daang demonyo na si Kang Zi ay lumabas at pumasok sa mundo. Gamit lamang ang isang magic array. Diretso niyang pinatay ang kalahati ng populasyon ng Hengjian City sa tabi. Bagaman sa huli ay napatay siya ng mga dumating na mga tapat na malaking pagsasanay. Ngunit ang mga namatay ay talagang namatay na. Yung mga sinaunang mahika na malalakas ay hindi susunod sa mga bagong patakaran. Nagsimula na ang proteksyon ng lungsod. Totoo ang sinasabi ng kuya. Ipagbigay alam sa mga hindi pa nakaranas ng malaking pagbabago sa kanilang mundo. Ang mga malalakas na ito ay lumabas na. Hindi pa tiyak kung sila ay mga mahika na malalakas. Upang matiyak ang kaligtasan ng buhay ng mga mamamayan. Agad na pumunta sa pinakamalapit na paaralan o lugar ng mga engkanto. Huwag lumayo sa saklaw ng pader ng lungsod. Tara, bumalik na sa paaralan. Oh, tama nga. Ako ay estudyante dito. Kung hindi ka pamilyar, pwede kong itanong kung sino yung tao kanina. Talagang hindi maliit ang ingay na naidulot nitong paglabas sa border. Naglagay pa sila ng malaking puwersa. Hindi ko lang alam kung bakit. Sa orihinal na mundo ng cultivation, bakit naging ganito ka-modern? Siguro ay gawa ito ng mga nakipagsapalaran ng mga tao mula sa ibang lugar. Tingnan muna habang naglalakad. Pumunta muna sa library. Nakakatuwang na sa ganitong kalagayan ay nagbabantay pa rin ang library. Ang Saint Emperor Yuan ay nagpakita ng kakayahan 1,000 taon na ang nakalipas. Ang kanyang kalagayan ay hindi rin nagkakalayo sa mga pinakamataas na dakilang sekta. Matapos siyang maisilang, pinagsama-sama niya ang ilang pangunahing sekta na pangalawa lamang sa mga pinakamataas na sekta. Nagpasimula ng pagbabago sa panahon. Maraming hindi nakatagpo ng pagkakataon. At nanatiling mortal na nasa labas ng daan ng immortality. Kaya't nagsimula silang maglakbay sa espiritual na landas. Ang kabuang anyo ng lipunan sa mundo. Sa pangunguna ng banal na hari, unti-unting nagbabago. Matapos ang 500 taon. Sa huli, naging ganito na ang sistema. Ngunit 50 taon na ang nakalipas. Misteryosong nawala si Sheng Huangyuan.
at wala nang anumang balita. Si Sheng Huangyuan. Kung walang aberya, marahil ay kapwa siya ng mga naglalakbay sa panahon. Gusto ko sanang makilala siya kahit minsan. Pero bago iyon, kailangan munang mapahupa ang gulo na ito. Sabi ng tito ko. Kahit namatay na si Kang Zi, mayroon pa siyang nakatatandang kapatid. Mas mataas pa ang antas niya. Sa mga nakaraang taon, palagi siyang nakikidigma sa lihim laban sa mga pangunahing talento. Gusto niyang mabuhay muli ang kanyang kapatid. Batang babae, muli tayong nagkita. Ikaw, bakit nang pumasok ka kanina na wala ka agad? Hindi ako dito dumaan. Kaya naglakad-lakad lang ako para maglibot. Talagang ang laki ng loob mo. Kailan pa naman ito nangyayari? Kakaiba naman na naglakas loob pang tumayo sa daan at manood. Buti na lang. Sa totoo lang, kung talagang may umaatake mula sa mas mataas na antas, hindi tatagal ang arena ito. Hey, huwag kang magsalita ng ganyan, malas yan. Bata pa ako. Anong patay-patay na yan? Pero mukhang wala nang masyadong mangyayari sa lalong madaling panahon. Ganun ba kasimple yun? Yung insidente sa Kang Zi 3 taon na ang nakalipas. Talagang inalam ko ng husto. Kung mga mambabatas mula sa tamang landas, ayos lang. Ipapaliwanag ng kanilang sekta. Pero kung mga demonyong mambabatas, para sa kanila, ang lahat na nilalang sa mundo ay mga gamit lang. Tama, ang pangalan ko ay Sang Lu. Ay estudyante dito. Hindi ka dapat ganun. Tama, hindi nga. Ako si Lao Zhang. Isang disipulo ng Sword Sect. Ng 7 dakilang sekta. Ang galing mo talaga. Sana makapasok din ako sa Sword Sect pagkatapos ng graduation. Maganda ang iyong ugat. Kung magsisikap ka pa, may pag-asa ka pa. Inaasahan kong maging kapwa mo estudyante ako sa araw na iyon. Sana nga. Parang magtatapos na. Nagsisimula ng maglaho ang mapulang marka sa langit ng lungsod. May mga anino na biglang lumitaw. Yung nasa unahan ay may nakasisilaw na enerhiya na nag-ikot sa paligid niya. Si Xiaoning ay isang mataas na tagapag-ayos ng muling pagbabalik sa walang hanggan. Sa likod ni Xiaoning ay 12 na mga tagapag-ayos ng pagbabago ng anyo. At 72 na mga tagapag-ayos ng orihinal na sanggol. Bilang isang mataas na tagapag-ayos ng muling pagbabalik na kamakailan lamang ay umangat. Nais niyang maghanap gamit ang kanyang espiritual na isip. Isang sinag ng liwanag ang hindi alam kung saan nagmula, na humahampas sa kalangitan at huminto sa kanyang harapan. Guro, ito ba ay hindi mula sa sekta ng espada? Ito ay utos mula sa sekta ng espada. Ginagamit ito ng sekta ng espada para magpadala ng mensahe sa kanilang mga disipulo. Sobrang kapal ng mukha ng sekta ng espada. Ang aking kataas-taasang sekta ng daan ay isa ring sekta ng mga immortal. Mas mabuti pang durugin mo na lang siya. Iulat ito sa sekta. Narinig ng mga tao sa likuran ang sinabi. Lahat sila ay nagalit at hindi makatarungan ang pakiramdam. Ngunit sa loob ng ilang salitang ito, ang simbolo ng sekta ng espada ay tila hindi na makapaghintay. Biglang nagliwanag, at diretsong pumasok sa noo ni Ginoong Xiaoning. Nagtaka ang lahat, at nag-atrasan. Nainiwan si Ginoong Xiaoning na nag-iisa sa kanyang lugar. Lungsod ng Xuanjian sa espada ng lupa. Ang lumalabas sa pasukan ay mga tao ng aming sekta ng espada. Hindi kailangang mag-alala. Ang Jade Token na natapos ang misyon ay sumabog. Nagiging isang gumagalaw na matalim na lilang enerhiya na umiikot sa kanyang isipan. Ito ang Taiksupaxis Word Key. Tanging ang mga makapangyarihang espada na lampas sa antas ng Fansu lang ang makakagawa nito. Ito ang materyal na kailangan ko para sa pagsasanay. Noon ay matagal ko nang hinahanap, ngunit ngayon ay kusa na itong dumarating. Ito ay parang paunang bayad. Pero sana ay sinabi mo kung ano ang dapat kong gawin. Si Xiaoning na nagising, ay tumingin sa kanyang mga pamangkin na malayo. Ang kanyang mata ay nanginginig. Sobrang walang magawa sa loob. Sa mga nakaraang taon, hindi ko alam kung bakit. May lumitaw na matatag na daloy ng pagsasanay sa sekta. Walang ibang masasabi. Ang grupong ito ng mga estudyante na kasama. Maaaring may mga bahagi dito na narito. Sa paligid ng Xuanjian City, habang nagsasara ang malaking depensa ng lungsod, isang binatang nakaputing sportswear ay dahan-dahang pumasok. Isang Ling A.C. 12 na Huad din. 72 na yon Ganhe. Maganda. Lahat sila ay mga disipulo ng Xianzong. Malinis ang kaluluwa. Hindi na sayang ang 3 taon kong ginugol sa dugo bilang gabay, upang magtago ng mahika at ipadala ang tanga kong kapatid sa kamatayan. Nakatipon na ng mga materyales, ay talagang hindi madali ang magbuhos ng mahika sa Wanhon Banner. Ngayon, kahit ang Wanhon Banner, kailangan ng pakaging parang isang mahika ng mga Diyos. Sa katunayan, hindi ito ang pinakamainam na pagkakataon. May lumabas na sinaunang monghe. Sino ang nakakaalam kung anong antas niya? Baka isa siyang matandang nilalang na kasing lakas ng mataas na pinuno ng mga immortal. Posibleng mapatay siya ng isang hampas lang. Pero bihira ang pagkakataon.
Mayroon pang 364 na lugar. Sa oras na ito, ang ikatlong mataas na paaralan. Dahil sa pagsara ng depensa ng lungsod, maraming mga kaklase na nagtatago sa silid-aralan ang pumunta sa labas. Ipapahayag ang malawakang pag-aayos ng virtual realm. Dumating na si Zhaining Zhenren kasama ang koponan ng Ancient Cultivation Set. Nakasara na ang malaking depensa ng lungsod upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan. Mangyaring huwag munang iwanan ang paaralan at ang mga pangunahing sagradong lugar. Maghintay ng karagdagang abiso. Mabilis na ipapamahagi ang balita sa buong lungsod. Isang sandali. Nabawasan ang tensyon sa loob ng Xuanzhen City. Dumating si Zhang Lu sa labas ng silid-aralan. Nararamdaman ang unti-unting pagpayapa ng espiritu. Tumingin sa malayo. Ngunit nakita ang mga sinag ng berdeng liwanag na umaakyat sa kalangitan. Naging isang dragon at isang ibon. Dalawang malaking anino ang umiikot sa itaas ng Xuanzhen City. Hindi katakatakang isang dakilang tagapag-ayos ng pabalik na walang hanggan. Ang paglabas niya ay talagang marilag. Marilag. Mukhang hindi ito gawa ni Xiaoning na tunay na tao. Hindi si Xiaoning na tunay na tao. Sino pa kaya ito? Sino pa ba? May isang uri ng masamang kultista sa daan ng demonyo. Pero madali lang gawin ang mahahalagang kasangkapan. Kailangan mong mangolekta ng maraming buhay na kaluluwa. Ang sinasabi mo ba ay ang sanglaan ng 8 kaluluwa? Pero ang ganitong tabuo na kasangkapan, matagal lang hindi ginagawa ng sinuman. Tama, pero ang pangolekta ng buhay na kaluluwa. Maaaring ito ay malaking bilang ng mga kaluluwa na sumusuporta. O kaya ay ang paghuli sa makapangyarihang kaluluwa ng espiritu ng lupa. Lahat ay madaling magkaproblema. Para dito, ang mga malakas sa demonyong daan ay gumawa ng isang pader ng mga palatandaan. Nang marinig ito, si Luo ay naalala. Ang nakitang sinaunang kasaysayan sa SpiritNet. Hindi maiwasang mabahala. Siguro ito ay ang Soul Capture Array. Mabilis ang reaksyon niya. Ito ang nasa ibabaw natin, ang Soul Capture Array. At ito ay isang pinahusay na bersyon pa nga. Ngayon, kailangan pang ang balutin ang one-hand fan. Para magmukhang isang mahika ng isang engkanto. Talagang may malikhain ang mga tao sa demonyong daan ngayon. Ang kulay ng mukha ni Zhang ay medyo nag-iba. Ayaw niyang paniwalaan sa loob niya. Ngunit pakiramdam niya hindi niya sinungaling. Ang Soul Capture Array ay isa sa pinakakilalang malaking aray sa demonyong daan. Pagkatapos simulan ang malaking pormasyon, ang mga tagasunod na nasa ilalim ng naglagay ng pormasyon, na may antas na 2 yugto ay agad na hugutin ang kanilang kaluluwa. Ngayon, ang dakilang tagapagsanay na si Xiaoning na nasa yugto ng Fansu ay dumating na sa Xuanzhen City. Ang taong nasa likod nito ay nangangahas pa ring maglagay ng pormasyon. Ibig sabihin, ang naglagay ng pormasyon, ang pinakamababa ay mga tagapagsanay na nasa ilalim ng antas ng pagbabalik sa walang hanggan at pagpapalakas ng diwa. Magaling ka. Ngunit, mali ang pinili niyang pagkakataon. At ang mga tao sa kalye na nakatingala rin sa langit, ay inisip din, na ang anino ng dragon at phoenix ay espesyal na epekto ng mga malalakas na tagapagsanay sa antas ng pagbabalik sa walang hanggan. Nalikas sa kanilang paglabas, marami ang kumuha ng kanilang mga telepono para magkuha ng larawan. Ding-ding! 3 sunod-sunod na mahahabang tunog ng kampana ang narinig. Maliit na lumiit ang mga mata ni Zhang Lu. Nakita niyang ang mga anino ng dragon at phoenix sa langit ay naglalapit. Maliwanag na asul na liwanag. Isang maliit na bangkang pilak ang lumitaw mula rito. Sa loob ng syudad ng Xuanzhen, lahat ng tao, mataas man o mababa ang antas, ay naakit dito. Ang maliit na bangka ay kumikislap na parang pilak. Nang maliwanag na berde, maraming maringal na Diyos at espiritu ang nagpakita. Naupo ng matatag sa ulak. Nakangiti at nakatingin sa buong lungsod. Bawat isang mangingilag na nakikipagpanayam sa Diyos. Lahat ay nakadarama na ang liwanag sa mata ng Diyos ay ang daan ng katotohanan. Sa kalaliman ng espiritu ay nararamdaman ang malaking kalayaan at kasiyahan. Dahil walang paghahanda, isang saglit lamang, 70% ng mga cultivator sa Xuanzhen City ay nahuhumaling dito. Ang kanilang mga kaluluwa ay malapit nang humiwalay sa kanilang mga katawan. Si Zhang Lu ay nakayuko. Tanging naririnig lamang ang mga tunog ng mga mantra sa kanyang mga tainga. Ang tunay na tao na si Xiaoning mula sa realm of returning to emptiness ay hindi pa napapansin. Ganito na ba kababa ang antas ng mga disipulo ng Xiansek ngayon? Sa loob ng opisina ng alkalde, nakatayo si Xiaoning Zhenren sa tabi ng bintana. Nakatitig ng seryoso. Noong unang lumitaw ang kakaibang pangyayari sa langit, naramdaman niya na may mali. Ngayon, may nagpo-produce pa rin ng one-hand fan. Ang ganitong kasangkapan na pumapatay ng tao at nagwawasak ng pagkatao. Guro, iniulat ko na ang sitwasyon sa Xuanzhen City sa sekta. Ngunit pinigilan ng makapangyarihang mangkukulam ang paligid. 3 minuto pa bago dumating ang suporta mula sa kalawakan.
Iksad, kung nakablock na nga. Paano mo na ipaalam sa inyong samahan? Hindi talaga ang orihinal ang pagpaparami ng sundalo mula sa mga butil. Ito ah. Mga nakatatanda, ano po ba ang ginagawa ninyo? Sobrang kahihiyan na ito. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Ang proteksyong pader ay naging isang soul-absorbing aray. Pupunta na ako. Hawakan ang mga nag-iensayo ng enerhiya. Maghintay ng tulong mula sa mga malalakas na tao ng sekta. Sino ang nagkakalat ng gulo dito? Ha. Si Ginoong Xiaoning. Matagal na kitang hinihintay. Sa pagtunggali nilang dalawa, yung mga mangingibig sa bandila ng Wanhon ay biglang nagising din. Nawala ang ingay sa paligid. Naramdaman ni Zhang Lu ang ginhawa. Diretsong bumaba sa pagkakahiga. Piliting tumingala habang nakatayo. Ang ulap sa langit ay nagbago dahil sa nangyari kanina. Nawala na ito. Ang banal na Diyos na may maringal na anyo ay nakaupo sa dulo ng langit. Dahan-dahang sumasayaw ang watawat ng libong kaluluwa. Isang batang lalaki na may mabait na ngiti ang naglalaro sa pagitan ng realidad at ilusyon. Inabot niya ang hawakan. Nakilala si Xiaoning, ang tunay na tao. Mga masasamang espiritu. Matapang ka bang sabihin ang iyong pangalan? Hindi ko kaya. Napakahusay ng kapangyarihan ng dakilang daan. Ayokong habulin at patayin ang guro ng tunay na tao. Gusto mo akong patayin? Humph, gusto ko lang hiramin ang kaluluwa ng tunay na tao. Magkaharap ang dalawa. Naghihintay ang binata sa bitag ng kaluluwa upang maipakita ang buong kapangyarihan. Samantala, si Xiaoning Zhenren ay nag-iisip. Kung maghihintay pa ba hanggang sa dumating ang suporta? O gagamitin na agad ang taik to destroy Evil's word key mula sa kanyang isip para pumatay sa taong ito. Napakahirap makuha ang taik to destroy Evil's word key. Maubos na ba agad ito? Akala ko isang makapangyarihang demonyo. Pero pala isang mahirap na tao na hindi makabili ng pinal na Diyos na kaluluwa. Sinasabi ng tunay na tao, hindi talaga ako isang kahanga-hangang mangkukulam. Kaya't ito na lang ang huling paraan. Madali man gumawa ng peking espiritu ng Diyos. Pero mahal ito. Isang peking espiritu ng Diyos na kasing kalidad ng tunay na tao. Kahit ibenta ko, hindi ko kayang bilhin. Nako, ang hirap talaga maging mangkukulam sa panahong ito. Kaya't pakiusap, umalis na ang tunay na tao. Ha. Tunay na tao, halika na. Nagtipon-tipon sa bandila. Hindi pwedeng matulog, tapos na ang lahat kapag natulog. Suanjan City, ikatlong mataas na paaralan. Mabilis na nakilala ng mga estudyante ang pagkakakilanlan ng taong may katawan. Hindi ba't si Lao Jiang ito? Sino si Lo Jing? Siya yung tagapangalaga ng aklatan. Hindi ba siya nasa yugto pa lang ng pagtatatag? Maraming usap-usapan tungkol doon. Walang nakakaasahan. Yung matandang halos malanta na parang isang hangin lang ay matutumba. Ay siya palang isang bihasang tagapagtanggol ng mundo. Si Zhang Lu na pilit na tumayo ay nakatitig ng walang imik sa kalangitan. Mahilig siyang pumunta sa aklatan para magbasa. Kaya nakipag-usap na rin siya ng ilang beses sa tagapangalaga ng aklatan na ito. Ngunit ang tanawin sa harap niya ay labis na hindi inaasahan. Palagay niya, lahat ng dakilang pari ay mahilig sa mga laro at makamundong bagay. Totoo nga, hindi naman lahat ng laro ay makamundo. Pero malubha ang kanyang mga sugat. Malapit nang mamatay. Paano mo nalaman? Nilingon ni Zhang Lu. Di maiwasang pumasok sa isip niya ang isang napaka-hindik na hula. Sa langit, ang mga kababayan ay puno ng dugo sa mata. Yung ilang buhok na natitira sa ulo ay sumasayaw sa hangin. Dahil sa tagong sugat sa katawan niya. Yung nakaharang sa isang palo ay nasa limitasyon na siya. Isang taong malapit ng mamatay. Ay may lakas pang hadlangan ang aking mga plano.
Dapat sana ikaw ang aking pinili. Pero ngayon may mas mabuti na. Huwag magmadali dahil nandito na ako. Hintayin mong matapos ko si Xiaoning. Bago ko kunin ang kaluluwa mong matanda. Sa paaralan, pinagmamasdan mo ang lahat ng ito. Wala pa ring galaw. At sa langit, tinitingnan ni Shining ang kaibigan niyang nagpunta para iligtas siya. Na itinaboy palayo. Hindi alam kung buhay o patay. Mas lalo siyang naguguluhan. Yung kaibigan niyang iyon ay isang body cultivator. Hindi siya magkakaroon ng problema sa isang sipa. Stang ina mong mahirap na patay. Mahirap ka, stang ina ng iyong libong kaluluwa na bandila. Ako, Daoye, ngayon ay ipapadala kita sa ilalim para makita mo. Iba't ibang mga salitang lubos na walang hangganan ng kabastusan ay lumalabas mula sa bibig ni Xiaoning Zhenren. Kahit ang kabataang demonyong cultivator sa harap niya ay nabigla sa mga mura. Ngunit nakita si Xiaoning Zhenren na mailiwanag sa gitna ng noo. Isang makulay na lilang liwanag. Ang diwa ng espada ay umakyat sa langit. Sa huli, ginamit niya pa rin ang TF oxygen niya. Lahat sa lungsod ay naging niebe. Naging isang madilim na kalawakan. Ang galaw ng lahat sa paaralan. Nakatigil sa sandaling lumabas sila sa una. Ang tanging hindi naapektuhan ay ikaw at si Zhang Lu. Huwag mong tingnan sila, tingnan mo ako. Nang marinig ito, tumingin si Zhang Lu sa langit. Ngunit sa kanyang puso, lalo siyang naging tiyak. Hindi ako basta-basta. Ang lilang espada ay tila isang lumilipad na dragon. Umaatungal at umaagos. Nais nitong durugin ang batang demonyo. Sa isang saglit na napakahalaga. Parang may bagay na sumabog sa langit. Isang malaking kamay na puno ng demonyong enerhiya ang sumulpot. Pinisa ang espada ng enerhiya at inabot si Xiaoning Zhenren. Ito ay isang dakilang tagapagsanay na lampas sa antas ng Taiksu. Napakabilis ng pagbabago ng sitwasyon. Hindi nakapag-react si Xiaoning Zhenren. Halos mamatay na siya. Bigla. Muling nagtipon ang nawasak na Taiksu na espada ng enerhiya ng kasamaan. Ang enerhiya ng espada ay naging 10 beses na mas malakas kaysa dati. Kahit ang malaking kamay ng demonyong enerhiya ay bumagal ng malaki sa ilalim ng epekto nito. Sa susunod na sandali, hinampas ang enerhiya ng espada. Ang pumutol na malaking kamay ng demonyo ay bumalik sa normal na laki ng braso at nahulog sa malalim na hukay sa ilalim ng lupa. Tungkol naman sa batang demonyong manggagamot, nawasak palalo ang anyo at kaluluwa ng espada ng hangin. Tanging ang Wanhon Fan ang tahimik na nakalutang sa hangin. Sa loob ng paaralan, ang mga tao sa paligid ay nananatili pa rin sa ganoong nakapirming estado. Kumusta ang pakiramdam? Bumulwak si Zhang Lu. Ngunit wala siyang nasabi. Akala niya si Xiaoning ay isang dakilang manggagamot ng Fan Suryum. Talagang kahanga-hanga na. Pero ang demonyong nag-aral ay higit pa rito. Yung malaking kamay ng demonyo na lumabas sa huli ay malinaw na nasa mas mataas na antas. Ngunit naputol pa rin ito ng muling pinagsama-samang espada. Ano kaya ang mangyayari sa huling lumabas na demonyo? Malamang ay mamamatay ito. Mas mabuti pa ang ibang sekta ng mga Diyos. Ngunit nakasakit sa tai siyang daozong at naputulan pa ng isang braso. Ang pag-asa ng demonyong makaligtas ay talagang napakababa na. Yung espada ng Qi ay masyadong walang laman, sumisira sa masamang espada. Nanggaling ito sa kamay ng isang espadista na nag-aral ng Taiksu Jiandian. Taiksu Jiandian. Nakita niya ito sa espiritual na web. Walang kapantay na batas ng espada ng sekta. Hindi ba ikaw iyon? Hindi ka nagkamali sa iyong hula. Kahit na hindi mo sinabi ang iyong pagkakakilanlan. Wala ka ring sinadyang itago ang iyong pagkakakilanlan. At habang unti-unting nawawala ang enerhiya ng espada, ang mundo ay unti-unting nagbabalik sa kulay. Ito ay isang magandang panahon. Gusto ko ito. Sana magkita tayo muli sa tamang pagkakataon. Bibigyan kita ng isang medyo magandang regalo. Putang ina nitong matandang halimaw. Ginagamit ang lakas laban sa mahina. Akala niya walang tao sa likod ni Master Dao. Pag-uwi, hihilingin kong tulungan tayo ni Uncle Master. Hindi kita mapapatahimik. Ang huling espada ni Uncle Master ay sobrang astig. Ang diwa ng espada ay marangal at matuwid. Kitang-kita na isang dakilang makapangyarihan. Ang lakas ng isang espada na iyon ay lampas na sa antas ng panhayag. Tito, hindi mo ba itinatago ang iyong antas ng lakas? Walang itinatago. Kayo pa ang may lakas ng loob magsabi. Sa 12 na mga naglakbay kasama, 12 ay mga makapangyarihan. Ngunit siyam dito ay mga anyo lamang. Sayang talaga. Nakuha ko ng mahirap ang Taiksu Posh Jianqi. Kung gusto kong makakuha ulit, talagang napakahirap niyan. Ano nang gagawin natin sa matandang guro? Agad niyong buhatin ang kaibigang ito.
Dalhin siya sa ospital. Sa pagkakataong ito, salamat sa. Ito ay Taiksuposh Jianqi. Bumalik siya ng mag-isa. At hindi ko man lang ito napansin. Talaga bang ang mga nakatatandang elder ng sword set? O kahit mga matandang halimao sa antas ng Taishang? Sa isang iglap, naisip niya ang maraming bagay. Hindi nakapagtataka na ang nasirang espada ay naging mas malakas. Agad siyang nakaramdam ng takot. Lahat ng ito ay nagpapatunay. Yung matandang espada mula sa sekta ay malapit lang. Kung hindi niya ginamit, ang daloy ng espada mula sa Purple Sword Talisman. Yung matandang espada na lumabas mula sa sekta. Siguradong makikita niyang pinipiga siya ng makapangyarihang demonyo na sumulpot. Sa kabilang panig, matapos kong umalis sa Xuanzhen 3rd Middle School, patuloy akong naglalakad ng walang tiyak na layunin. Hanggang dumating ang dakilang makapangyarihan ng Taishang Daozong sa Xuanzhen City. Isang nakakatakot na banal na kaisipan na parang dagat ng pawis ang dumaan sa buong lungsod. Hindi ko ito pinansin. Huminto ako sa harap ng isang tindahan ng pagpipintura ng lumilipad na espada. Siguro abala ang may-ari sa pagtakas. Kaya hindi niya isinara ang pinto. Ngunit sa karatulang nasa gilid, nakasulat ang mga serbisyong maaaring ipintura. Simulasyon ng tunog ng espada at kidlat. Pagkatapos ng 1.0 na pintura, maaaring gayahin ang tunog ng espada ng mga espada na nag-ehersisyo. Yun ang nakita ko noon sa paaralan. Walang silbi maliban sa palabas. Tiyak na bersyon ng espiritu ng apoy ng mga cultivator. Mahigit kalahating oras ang lumipas. Nang matapos ang inspeksyon ng dakilang tagapangalaga ng Daoist sect, nawala na rin ang alarma. Dahan-dahang lumalabas mula sa iba't ibang pangunahing sekta. At sa loob ng paaralan. At sa oras na ito, gamit ang espiritu ng bato, nakabili na ako ng ilang pera mula sa panahong ito. Naghahanda na akong magrenta ng lugar para muna tumira. Hello, gusto kong magrenta ng isang lugar na matitirhan. Pakilagay ang isang piraso ng mahika, tiyo. Para makumpirma ang pagkakakilanlan. Normally walang delay talaga. Zoyuning. Zoy, ayos na. Uncle, may mga specific ka bang requirements sa tirahan? Wala naman masyadong hinihingi. Sana tahimik at maluwag lang. Anong tingin mo dito? Matatagpuan malapit sa node ng espiritual na ugat. Sagana sa espiritual na enerhiya. At ikaw ay isang opisyal ng silid ng batas. Ayon sa patakaran, may 30% diskwento sa upa. Ito na ang kukunin namin. Ito ang sentro ng pormasyon. Tito, pumunta ka sa lugar ng bayad para magbayad. May taong magdadala sa iyo doon, sa Yuning. Salamat. Ang sistemang ito ng pagtukoy ng mahika ay nakakonekta sa Ancestor's Word. Walang sinumang cultivator ang makakatago ng kanilang mahikal na katangian sa harap ng Ancestor's Word. Dapat nitong agad na magbigay ng feedback. Hindi dapat magkaroon ng delay. Sabi ng Master, kung masira ang bagay, tapikin lang ng 2 beses para gumaling. Kung hindi pa rin maganda, talagang masama na iyon. Sa dapit hapon, mabigat na ulap ang bumalot sa buong langit. Pinakakilalang subdivision sa lungsod. Maayos na nakahanay na 3 palapag na mga bahay. Nakapirma na ako ng kontrata sa oras na ito. Kinuha ang maliit na kahoy na plaketa. Maingat na hinawakan ito papunta sa unahan. Ang aray ng mga puwersa na bumabalot sa buong bahay. Nagbukas ng isang daanan. Pumasok sa villa. Naglibot ako sa paligid. Sa bawat pader ng silid, may nakasabit na ilang diamond crystal. Iyon ang base ng air conditioning ng formation. Matapos maglibot, pumunta ako sa harap ng malaking bintana. Biglang isang suntok ang umakyat sa langit mula sa malayo. Direktang tinamaan nito ang makapal na ulap sa langit. Sa isang iglap, ang makapal na ulap ay naipit sa gilid. Dahil sa pangangailangan ng konstruksyon, napagpasyahan naming baguhin ang kalangitan sa maliit na saklaw. Ang hakbang na ito ay inaprubahan na ng kagawaran ng gulo ng pagsasagawa ng iskolar. Inaasahan namin na huwag kayong gagaya, mga mangingibig na mambabatas. Bago ako magpakulong, kayang-kaya ng mga yuanying na humawak ng isang lugar. Magpataw ng kanilang kapangyarihan. Sila ang nangingibabaw sa isang rehiyon. Ngayon, kusang loob silang nagtatrabaho sa mga gawaing kahoy. Santo Emperador Yuan, talagang kahanga-hanga ka. Sabi ng mga senior na disipulo, ang lumabas na cultivator ngayon ay isang nakatatandang miyembro ng ating sword set. Pero sino nga ba siya? Huwag kang magtanong pa. Sasabihin ko lang na ito ay isang napakalaking pagkakataon. Tayo na nag-aaral ng buong buhay. Marahil ito lang ang isang pagkakataon. May sasabihin ako.
Pakiusap, tandaan ninyo, mga kapatid sa pagsasanay. Kapatid, pakiusap, magsalita ka. Huwag kailanman abusuhin ang kapangyarihan para manakit ng iba. Nagbibiro ka lang, kapatid. Palagi akong mabait sa ibang tao. Naiintindihan ko na, doon na ang syudad ng Xuanzhao. Mga kapatid sa pagsasanay, mas mabilis pa tayo. Baka ngayon nakatingin na ang senior sa atin. Para makapag-iwan pa ng impresyon. Hahaha, kuya, hintayin mo ako. 2 senior. 2 disipulo. 2 senior. Kung hindi ako nagkakamali. Siguro sobra sa bilis yun, no? Ang mga makapangyarihang tao mula sa dakilang templo ng tao at Sixiaoning Zenren. Hindi pa rin umaalis, tiyak na hindi pa lumilipas ang 1 minuto. Biglang may isang malakas na kamay na lumitaw sa hangin. Hinawakan nito ang 2 tao. Ngayon, tapos na tayo 000. Tapos na tayo. Talagang sobrang bilis. Ang Taishang Daozong ay kaibigan ng sekta. Malamang na magtuturo lang. Walang panganib na mangyayari. Samantala, sa tahanan ni Zhang Lu, si Zhang Lu ay abala sa pagkain. Si Zhang Xiu na nakaupo sa tapat niya ay medyo nag-aalala. Busog na ako. Sige, magpahinga ka na. Kung talagang hindi na kaya ni Xiao Lu. Bukas, ako na ang mag-a-absent para sa'yo. Si Zhang Xiu ay bumuntong hininga. Noong panahong iyon, namatay ang mga magulang. Si Zhang Lu ang naging tanging kamag-anak niya. Ngunit dahil sa agwat ng edad, hindi niya masyadong maintindihan kung paano makipag-ugnayan sa kanyang ate. Sa pagkakataong ito, kahit na may balak siyang magpasaya, hindi rin niya alam kung saan magsisimula. At yung mga tao na yun. Pero matapos ang ganitong pangyayari, siguro mas naging tahimik na sila nitong mga nakaraang araw. Si Zhang Lu ay nakahiga sa kama, nakabaluktot at nakahilig. Medyo walang buhay ang mga mata niya. Ang lilang liwanag ng espada, at ang nahulog na malaking kamay ng demonyo, ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Ang salpukan ng mga kakayahan ng mga makapangyarihang tao sa ilog, ay tiyak na makakaapekto sa mga nanonood. Para sa mga mortal, madaling masaktan ang kaluluwa at maging tanga. At sa malubhang kaso, agad na mamatay. Pero iba si Zhang Lu. Nasa yugto siya ng ki refining. Mas malakas ang kanyang kaluluwa kaysa sa mga ordinaryong tao. Dagdag pa na tinulungan mo siyang pahinain ang epekto. Direktang nagharap ang mga makapangyarihan. Ang eksena ay naging isang pagsubok. Hindi lamang siya masasaktan, kundi makikinabang pa siya rito. Kung ang taong may mataas na pag-unawa ay sobrang kakaiba. Kahit na makaalam siya mula rito ng Taixus Word Manual, at ng pamamaraan ng pagsasanay ng demonyong nag-aaral. Kahit na hindi ganoon kataas ang pag-unawa niya, makakamit pa rin niya ang pagpapalakas ng kalooban, at ang epekto sa pagpapalago ng espiritu. Ngunit hindi ganoon kasimple ang proseso. Kanina umaga, 11:00, Kinong Lin at Feng, dahil sa labis na bilis, nahuli sa paglabag sa batas trapiko. Ayon sa regulasyon sa pangangasiwa ng trapiko, pinagbabautismo sila ng 10 araw na pagkakakulong, at multang 2,000 na barya. Naunawaan namin na ang mga mambabatas ay nagmamadaling umuwi. Nais nilang matiyak na ligtas ang kanilang mga mahal sa buhay at kaibigan. Ngunit mangyaring sumunod sa mga patakaran sa trapiko. Hindi ko alam kung aling malaking tao ng Sword Sect ang nakilala ko kahapon. Naka-encounter ko siya sa labas ng kanyang rehimen. Ganitong mga bagay nakita ko lang sa mga nobela at pelikula. Ngunit hindi ko akalain na darating ang araw na mangyayari ito. Sa mga tauhan ng nobela at pelikula, kapag nakatagpo ng ganitong antas ng malaking tao, hindi man sabihing biglang umangat, pero kahit papaano, makakakuha ng mga kayamanan na hindi na gusto ng malaking tao. Sa huli, hindi lang ako nahulog sa maraming salita, kundi sa gabi, pinilit pa akong istorbohin ang 2 larawang iyon. Pinahirapan ako ng husto. Ayon sa sinasabi, ang mga sinaunang mataas na monghe, parang may mga prinsipyo ng kapalaran. Kahapon, hindi ba't sinabi ng isa na magkikita tayo muli kung may kapalaran? Magkikita tayo muli kung may kapalaran. Bibigyan kita ng isang magandang munting regalo. Ay, huwag na lang isipin. Ay, dahil sa sobrang bilis ng paglipad, naaresto ang 2 nakatatandang kapatid. At si Ginoong Xiaoning pa ang humuli sa kanila. Nandoon din ang mga makapangyarihang nakatatanda ng Taishang Daozong. Sa loob ng 10 araw, hindi sila makakalabas. Sundin na lang natin ang sinabi ng nakatatandang kapatid. Mas mabuting tapusin muna ang mga gawain ng sekta. Bagaman hindi malinaw ang mga plano ni kapatid Lin sa likod ng mga eksena. Ngunit sa harapan, ang 3 ay tumanggap ng misyon mula sa sekta. Limitado ang oras. Hindi makakalabas kaagad ang 2 kapatid. Kapag hindi natapos ang misyon, mababawasan ang kontribusyon. Ngunit ang misyon na ito ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 tao. Kailangan ko pang maghanap ng 2 sword cultivator na nasa yuaning o higit pa.
Kailangan. Ang gintong medalya na ito ay hindi katulad ng suot ng mga disipulo ng sword set, kundi simbolo ng pamilya ni Lin Wenxian. Malaki ang impluensya ng pamilya Lin sa sword set, kaya karamihan sa mga sword cultivators sa sword set ay magbibigay galang. Umaasa akong may silbi ang medalyang ibinigay ng nakatatandang kapatid. Kung hindi, bakit katutulungan ng ibang mga nag-aaral? Punta tayo muna sa tanggapan ng mga gawain dito. Habang iniisip niya, dumaan si Zhang Lu sa tabi niya. Parang may naramdaman siyang something. Bahagyang nanginig ang kanyang espada. Numiklat ang gintong liwanag sa kanyang mata. Diretsyong naaninag ang antas ng kakayahan ni Zhang Lu. Ikawalong antas ng ki refining. Napaka-ordinaryo ng antas na iyon. Kaya nitong maantig ang aking diwa sa espada. Sino itong batang babae na ito? Pumasok sa aking isipan ang isang munting kuryosidad. Hindi na nag-atubili pa. Sumunod siya agad. Sa harap ng pinto ng ikatlong mataas na paaralan ng Xuanjian. Maraming estudyante ang naglalakad ng magkasama. Papunta sa loob ng paaralan. Nakakita si Zhang Lu ng ilang mga kaklase na medyo mabuti ang samahan. Habang naglalakad ang mga tao, nag-uusap sila. Mukhang masaya at nagkakasundo. Sa isang malayo at tahimik na sulok, tinutukan ng isang kabataang mula sa sword sect ang likod ni Zhang Lu. Nakakunot ang kanyang noo. Bilang isang yuanying na mandirigma ng espada. Hindi natural na mapapansin ni Zhang Lu siya. Ngunit habang sinusundan ko siya, hindi niya napansin ang anumang kakaiba. Sige, punta muna ako sa tanggapan para sa mga gawain. Pagkatapos ng mga ito, titingnan ko na. May mga direktor dito sa paaralan na nasa yugto ng Yuaning. At ang punong guro ay nasa yugto ng Huashen. Kung susundan ko pa siya papasok, baka mahuli ako. Dito na lang muna tayo titigil. Siya ay lumingon at umalis. Balak niyang diretsyo sa tanggapan ng mga gawain. Ngunit nang dumaan siya sa isang tagong eskinita, bigla siyang lumiko papasok. Walang tao sa eskinita. Napakatahimik. Isang itim na pusa ang tumalon sa tuktok ng pader. Tinawag siya. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa pader at nawala. Walang tao dito, kaibigan. Maaari ka nang lumabas. Ang boses ay umuulit sa daan. Ngunit walang tumugon. Matapos siyang lumabas mula sa malapit sa paaralan. Napansin niyang may sumusunod sa kanya. Sa liwanag ng araw, nangahas siyang sundan ang sword set. Nag-alon ng mabagsik at naglalagablab na kapangyarihan sa katawan. Napakalakas na kapangyarihan na mahirap yumanig. Mahigpit na hinawakan ang kanyang mga enerhiya. Pinigil ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang lakas ng katawan niya ay mas mataas pa sa akin. Bakit ko naramdaman ang ganitong antas ng lakas ng katawan? Baka nahuli ako. Sinadya ng taong ito na madiskubre siya. Kayong mga salot. Hindi ba kayo pwedeng maging tapat kahit sandali? Wala akong ginawa. Makinig ka sa akin. Saan ba ako nagkamali sa iyo? Nahulog ang gintong medalya sa lupa. Nagawa itong tunog na malutong. Tumigil ang walang humpay na suntukan. Kinuha ng taong may takip ang jade na palatandaan. Nangahas kayong manakit ng tao mula sa pamilya Lin. Tao mula sa pamilya Lin. Iyan ang aking senior na kapatid. Ikaw ay mula sa sekta ng espada. Siyempre naman. Marahil ay naantig ang sugat. Nahulog ang kalahating pira ng nabasag na ngipin. Dahil sa sakit, humigop siya ng malamig na hangin. Pinipigilan ang sama ng loob at galit sa puso. Nagpatawag ng kaunting kapangyarihan. Pinagaan ang sakit ng kaunti. Ako si Li Fengping ng Sword Sect. Sino ka? Mai. Bakit ka nang walang dahilan, sinaktan mo ako? Bakit ka tumakbo papasok sa eskinita? Gusto kong makapanlaban sa'yo. Sino ang nakakaalam na mas mataas pa ang antas mo kaysa sa akin? Palagi kang sumusunod sa akin. Kaya kailangan kitang ilabas. Pasensya na, akala ko iba ang tao. Pinilit nilang ipasok sa bibig ko ang isang pil. Mabilis na umaksyon ang gamot. May bahagyang pamamanhid sa sugat sa mukha. Nang maging malinaw ang paningin niya. Nawala na ang taong may takip sa mukha. Hindi na mapigilan ni Li Fengping ang sama ng loob sa puso niya. Sino ba talaga ang naiinis ko? Tanghali sa bulwagan ng Zashi Hall. Nakasuporta sa ulo gamit ang isang kamay si Zhu Yuning. Nakapagyauning ako sa pagkaboard. Maganda naman ang trabaho, pero masyadong tahimik kadalasan. Biglang tunog ang nagpasigla sa kanya. Lumingon siya at may nakatali na ulo sa bandage.
Isang kakaibang tao na walang kahit anong puwang ang nakatayo sa labas. Matapang na demonyo. Nagmamalakas loob na manggulo sa tanghalian ng sword set. Ganito ba talaga magsalita ang mga bagong disipulo ng sword set? Hindi ako halimaw. Nandito ako para tumulong. Ikaw pala ang aking guro. May kailangan ka ba? Namumula ang mukha ni Zhu Yuning. Nakatapak ang mga daliri sa lupa. Gusto nang maghanap ng puwang sa lupa at sumiksik doon. Agad na kinuha ang jade na plaka. Tiningnan ang impormasyon sa pagkakakilanlan. Pangalan, Li Fengping. Antas, Yuan Ying. Kategorya, disipulo ng panloob na pinto. Pagkatapos, kinuha niya ang aparato para sa pagtukoy ng kapangyarihan. Magpasa ka ng kaunting mahika, tiyo. Kumpirmahin ang pagkakakilanlan. Ang bilis naman ng pag-ikot nito, ha? Tatanungin ko lang, tiyo, ano ang pakay mo? Kami ni dalawang kapatid na nakasama ko ay nagtatrabaho sa Xuanzhen Earth. Pero nagkaroon ng konting problema sa kanila. Kaya gusto kong makipag-ugnayan sa mga kasamahan na nasa Yuaning stage malapit dito. Pakiusap, tulungan niyo kami. Tiyak na detalye ng gawain at kabayaran. Maaaring pag-usapan pagkatapos ng pagkikita. CJ, ipapaalam ko ang balita sa malapit na master ng Yuanling. Sandali lang po kayo. Ngumiti si Li Fengping. Humarap at umalis. Naghihintay sa lobby ng kantin habang naghihintay ng balita. Hindi posible na makalabas. Mukhang malas kaming tatlo ng mga nakatatandang kapatid kamakailan. Sa komunidad ng Villa ng Sword Set, gumugol ako ng isang umaga para ayusin ang lahat gamit ang pagkatao ni Zhang Sandao. Ngunit si Zhang Sandao ay opisyal na isang panlabas na tagapangasiwa ng Yuaning. Kaya't nakatanggap din siya ng balita mula sa miscellaneous hall. Kailangan ba ng mga panloob na disipulo ng tao para sa mga gawain? Ayos lang, pagkatapos makapag-reply ng mensahe, diretsong lumabas. Nasa labas ng gusali si Zhu Yuning. Pagkakita sa akin, agad siyang lumapit at nagbigay ng daan. Pero ano naman ang tawag sa tatlong kutsilyo na guro? Sa normal na pagkakataon, hindi ba dapat si Zhang na guro? Ngunit maliit na bagay lamang ito. Hindi ko naman masyadong ininda. Ngunit maliit na bagay lamang ito. Sundan si Zhu Yuning. Pumasok sa isang handang salu-salo na silid. Ang espesyal na anyo ni Li Fengping ay napatingin ako ng ilang beses. Maganda pa rin ang reputasyon ng pamilya Lin. Maliban sa akin, may 5 Yuaning sword cultivators ding dumating. Hindi pantay-pantay ang kanilang aura. Pinakamalakas ay isang matipunong lalaki na nakasuot ng suit. Ang bajing ay nasa huling yugto ng Yuaning. Ang mga matitibay na kalamnan ay mahigpit na nakabuhol sa suit. Kung hindi dahil sa matinding presensya ng espada, maaaring akalain ng iba na siya ay isang body cultivator. Ang presensya ng iba pang 4 ay hindi rin mahina. 2 sa kanila ay tila magkapatid. Ang kanilang mga mukha ay parang inukit mula sa iisang molde. Lahat sila ay nagmamasid sa mga tao maliban sa kanilang sarili. Nakita ko na ang ilang mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae. Ako si Li Fengping. Pinakabata dito ay mas matanda pa sa kanya. Halos pareho lang ang antas ng kanilang pag-aaral. Walang problema kung tawagin niyo sila ganoon. Hindi ka kabilang sa pamilya Lin. Hindi ako, pero ang nakatatandang kapatid ko ay. Sabi ng nakatatandang kapatid ko, kung willing kayong mga senior brothers na tumulong, lahat ng kontribusyon ay mapupunta sa inyo. At may karagdagang gantimpala pa. Para kang nakatanggap ng swerte mula sa langit. Kung hindi ako nagkakamali, Li Junior Brother. Mukhang nasaktan ka. Yung nagsasalita ay isang sword cultivator na maputla ang mukha. Malamang ay nag-practice ng Yin Xia sword technique. May kinalaman ba ang iyong sugat sa misyon na ito? Wala. Napasugod ako ng isang baliw na hindi ko alam kung saan nanggaling. Kung ganoon, paano ka nakasigurado, kapatid, na hindi para sa inyong misyon ang taong iyon? Pagkatapos niyang atakihin ako, sinabi niyang nagkamali siya, at binigyan pa niya ako ng gamot. Kung hindi, hindi rin magiging ganito kabilis ang paggaling ng sugat ko. Medyo ayaw ko nang sabihin ito. Pero sa kasalukuyan, hindi ko mapigilang sabihin. May konting saya ako. Talagang napalo yung batang ito ng sobra. Tahimik na sumusubaybay. Kung hindi ikaw, sino pa? Pero kung titingnan mula sa kanyang pananaw, talagang nakakabahala ito. Nalaman ko na ang buong kwento. Hindi alam ng iba. Naramdaman ni Chu na may tinatago si Li Fengping. Sa huli, isang matapang na babaeng swordswoman ang nagsalita. Kuya, ipakilala mo muna ang tungkol sa misyon. Kami ng 2 disipulo ay may inatasang investigasyon na ipinag-utos ng isang elder. Lolo niya po, minsan siyang nakakita ng isang lihim na lugar sa Xuanzhen City.
Matapos niyang magpuyat at pumasok doon, wala siyang nakuha. Pagbalik niya sa sekta, nagsaliksik siya sa mga kasulatan ng sekta. Doon niya napagtanto na ang lihim na lugar ay isang tao palang nag-aalaga ng espada. Nais niyang personal na mag-imbestiga. Pero may kailangan siyang ayusin sa loob ng pamanang sekta. Hindi siya makaalis, kaya naglabas siya ng utos. Mga senior brother, kung gusto ninyong pumunta, ipapadala ko sa inyo ang impormasyon tungkol sa lihim na lugar. Wala akong interes. Dalawang swordsman na magkamukha ang nagtitinginan ng may pag-aalinlangan. Lumiko na siya. Wala rin akong interes. Wala rin akong interes. Umalis na rin ang taong maputla. Magandang kondisyon. Ngunit hindi siya mapagkakatiwalaan. At hindi rin siya tagalin. Hindi sulit na mag-risk para sa konting kontribusyon. Kailangan na lang tumingin ni Li Fengping sa natitirang dalawang tao. Kung sakaling umalis pa sila pareho, wala na siyang magagawa. Interesado talaga ako. Isali na rin ako. Maraming salamat kuya at ate. Sa kabutihang palad, kasama na ang sarili ko, 3 na kami. Maraming salamat kuya at ate, maliit na bagay lang. Walang anuman. Jiang Jing sang Sandaoa. Nagtaka si Jiang Jing at Li Fengping ng sabay. Ikaw, isang espada na nag-aaral, ay may ganitong pangalan. Ang pag-iisip ay isang bagay. Ngunit mabilis na ipinadala ni Li Fengping ang mga kaugnay na impormasyon tungkol sa lihim na lugar. Sa dalawa, ito ay isang uri ng nakalakip na lihim na lugar. Nakatayo sa realidad, ngunit hindi nakikita ng mundo. Kailangan ng espesyal na paraan para buksan kahit ang pasukan. At ang tanging kilalang pasukan ay nasa gitnang bahagi ng isang bundok sa labas ng Suanjan City. Ayon sa mga tala, maraming mga damo na may katangian ng espada ang tumutubo sa paligid ng lihim na lugar. Ito rin ang dahilan kung bakit iyon ang hatol ng matanda. Ang dahilan kung bakit ang lihim na lugar ay isang palasyo ng pag-aalaga ng espada ay dahil kayang lumikha ng isang buong lihim na espada. Ang kanyang may-ari noong buhay ay tiyak na isang dakilang dalubhasa sa espada. Delikado ang paglalakbay na ito. Tama ang sinabi ng nakatatandang kapatid. Sa ating kakayahan, talagang delikado ang kumuha ng espada ng dakilang dalubhasa sa espada. Kaya ang kailangan lang nating gawin ay mangolekta ng impormasyon. Maliban sa mga puntos ng kontribusyon batay sa misyon. Ang loob ng sekta ay nagbibigay din ng karagdagang puntos ng kontribusyon batay sa halaga ng impormasyong aming ibinibigay. Bilang gantimpala, si Zhu Jian bilang sentro ng listahan ng mga misyon ng sekta ng espada ay ganap na patas. Kaya't makatwiran ito. Kung hindi ito magagawa, maari kang agad na umatras. Bakit? Akala niyo ba ay wala na sa mundo ang espadang tagapagsanay? Baka buhay pa ang espadang tagapagsanay na iyon. Biglang nanahimik ang paligid. Tahimik ng ilang segundo. Si Li Fengping ay napangiti ng mailungkot. Hehe, wag mo akong takutin, kapatid na guro. Sinabi rin sa mga tala, ang lihim na lugar ng pagpapalaki ng espada na iyon ay umiral na ng mahigit 1,500 taon. Kahit ang mga dakilang mandirigma ng espada, o maging ang mga mas mataas pa sa kanila na mga espada na tagapagsanay, marahil ay hindi nila iiwan ang kanilang espada ng ganoon katagal. Kung buhay pa ang may-ari ng lihim na lugar ng pagpapalaki ng espada na ito, nang pumasok ang matanda sa loob ng lihim na lugar, bakit kaya hindi siya nagpakita? Ang mga elder ng Sword Sect na pumipigil ay lahat nasa Return Void Realm. Kahit na sila ay Hegemony Realm, o maging mga Sword Cultivator na lampas pa sa Hegemony Realm, hindi nila papayagang pumasok ang isang nasa Return Void Realm. Sa kanilang lihim na Sword Nurturing Realm, tama ba? Tama nga. Marahil masyado lang akong nag-iisip. Gaano katagal pa ba kailangang maghanda ng senior brother at senior sister? Handa akong umalis anumang oras. Pero ikaw, kapatid Li, gaano katagal kailangan mong magpagaling? Maliit lang ang sugat ko, hindi ito seryoso. Ilang minuto ang lumipas. Umalis ang 3 mula sa gusali ng tanggapan ng iba't ibang gawain. Pumunta sa isang malawak na lugar at lumipad patungo sa langit. Ang ruta ng espada ng isang cultivator na may yuaning. Mas mataas ito kaysa sa pagtatayo ng pundasyon. Sa tanawing malayo, tanging nakikita ko lang ay mga sinag ng liwanag na dumadaan. Si Li Fengping ang nangunguna sa pagdadala ng landas. Kasunod si Jiang Jing. Ako naman ay hindi masyadong mabilis, dahan-dahang nasa hulihan. Ang bilis ng 3 ay hindi naman masyadong mabilis sa pagitan ng mga nagdaraan na sinag ng liwanag. Hindi ito dahil hindi magaling si Li Fengping sa kanyang espada at shield. Pangunahing dahil sa sobrang bilis ng dalawang nakatatandang kapatid. Mas mabuti nang mahuli sila ng maayos. Kahit na ganun, ang yugto ng Yuanying ay hindi na masyadong mababa. Napakabilis, hindi nagtagal. Nakarating na ang 3 sa labas ng Suanjan City.
Sa bundok kung saan naroon ang lihim na lugar. 3 silang bumagal. Nahulog sa kagubatan. Nagpatuloy sa daan sa bundok pataas. Sa huli, nakarating sila sa isang malaking bato na nakataas sa labas. Sa oras na iyon, maraming mabagsik na hayop ang nakapansin sa ingay. Maingat na sumunod sa 3. Nangungulimbat ang mga mata. Ang mga cultivator ay humihigop ng espiritu. Buong katawan ng laman at dugo. Malaki ang atraksyon nito sa mabangis na hayop at nilalang. Isang malamig na ungol. Ang presensya ng kapangyarihan ng yugto ng Yuanying ay kumalat. Maraming mabangis na hayop ang natakot sa nakakatakot na aura na ito. Hanggang sa lahat ng mga mabangis na hayop na naglalaway ay tumakas na. Bumawi si Li Fengping ng kanyang presensya ng kapangyarihan. Ang mga mabangis na hayop sa bundok na ito. Karamihan ay may senyales ng pagiging espiritu o demonyo. Ngunit walang kahit anong kakaibang hayop na naging espiritu. Ito ay hindi makatwiran. Dito ay sagana ang espiritu ng kalikasan. Hindi dapat ganito ang nangyayari. At wala rin siyang narinig na may regular na paglilinis ng mga demonyo sa bundok na ito. Agad niyang napansin na may mali. Ayos lang. Dahil ang kanilang lakas ay naputol. Para sa mga nakababatang disipulo na ito, medyo okay lang. Hindi ako nag-aatubiling magsalita pa ng kaunti. Naiintindihan ni Senior Brother Sandaw ang paraan ng paglimot sa galit. Medyo may alam siya. At ang dahilan ng lahat ng ito ay ang layunin ng ating paglalakbay. Magandang lugar ang lihim na daan. Yung matanda na nagbigay ng misyon ay siya ring nagbukas ng lihim na daan. Dahil dito, may kaunting presensya ang tumagas mula sa lihim na daan. Yung espada marahil ay ayaw sa mga demonyo at nilalang. Kaya't pinutol nito ang kanilang pag-usbong bilang mga demonyo. Siguro ganun nga. Si Jiang Jing ay nag-iisip ng malalim. Sa susunod na sandali, bigla siyang tumingin pataas. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay kumikislap. Isang makapal na asul na usok ang umuusok. Umaabot ng ilang milya. Ito ang kalagayan ng buong bundok at ng mga nilalang dito. Sa katunayan, ang kalagayang ito na umaabot ng ilang milya ay maihahambing sa mga dakilang demonyo ng Yuanying. Ngunit sa ibabaw ng makapal at mabigat na asul na hangin. Napakaliwanag ng pulang liwanag. Matindi at matalim. Parang pinipigilan o tinatapos ang buong bundok. Pati na ang aura ng mga nilalang sa bundok. Mabilis na naramdaman ni Jiang Jing na may kirot sa kanyang mga mata. Kaya napilitan siyang itigil ang kanyang supernatural na kapangyarihan. Tiyong, bakit ka nakatayo lang dyan? Buksan na ang lihim na lugar. Hindi ba't naririnig ko kayong nag-uusap? At saka, ang sinabi kanina ay bahagi ng misyon. Tara na. Kapag nabuksan, mauna akong pumasok. Sumunod kayo agad. Talagang matatag ang loob ni Sandao Shiksho. Isang sinag ng talas lang ang naipahayag. Naputol ang tanawin ng bundok. Hindi basta-basta ang lihim na lugar na ito. Pumasok silang dalawa sa loob. Mabilis na tiningnan ni Li Fengping ang paligid. Nang matiyak na walang kakaiba, sumunod din siya papasok. Sa isang bahagi, pinipigilan ng abo ang pag-abot ng espiritu. Ngunit pagdaan sa lagusan, mabilis na muling naging malinaw. Pulang-pula ang tanawin. Lahat ay isang dagat ng pula. Sa walang katapusang kapatagan, tumutubo ang masisikip na pulang dahon ng espada. Mga damong pang-espiritu. Sa langit, isang malamig at nakakatakot na pulang buwan. Mga makakapal na kadena. Hindi alam kung saan nanggaling. Patuloy itong umaabot at pumapalibot sa isang bundok sa malayo. Ang buong bundok ay parang isang mahabang espada na nakaturo sa lupa. Pangkalahatang kulay madilim na pula. Sa kapatagang ito na puno ng halamang tungsuan. Ito ay labis na kapansin-pansin. Ang dami ng halamang tungsuan ay sumasayaw sa hangin. Mula sa malayo, ito ay parang dagat ng dugo na umaalon. Kahit ang hangin ay may bahid ng amoy ng dugo. Ang dami pa lang ng mga tunghuan na damo. Ang tunghuan na damo ay isang espiritual na halaman na naapektuhan ng mga banyagang puwersa. Nilulunok ng mga mandirigma ng espada. Gawa mula sa tunghuan na damo na may katangian ng espada bilang pangunahing sangkap. Ginagawang elixir. Na kayang magpahusay ng kapangyarihan, mahika at kaluluwa. Isang tunghuan na damo na may katangian ng espada. Sa loob ng sword sect, maraming contribution points ang pwedeng ipalit. At sa harap natin ay isang malawak na tungsuan grassland. Ngunit sina Jiang Jing at Li Fengping ay pinipigilan ang kanilang pagnanais na mag-ani. Kung isang hindi nakakaalam na cultivator ang nandito at pumasok sa lihim na lugar, siguro agad na silang magsisimulang maghanap at mangolekta. Iba sila. Nabanggit na sa datos. Yung grupo na pinangunahan ng matandang iyon dati. Dahil sa ginawa nila, muntik na silang mapatay. Napaka-espesyal nitong lihim na lugar na ito. Bawat nakuhang halamang tungsuan ay may kasamang isang pagsubok na parang isang malakas na saksak ng iyong kasalukuyang antas ng kakayahan.
Iyon ang uri ng espada na gusto ng matanda. Tama, sinabi sa akin ni kapatid Lin. Na kapag naipasa na namin ang misyon, ay personal na darating ang matanda para tingnan ang anyo ng lihim na lugar. Mukhang hindi ito gawa ng isang matandang demonyo. Mukhang hindi masyadong pinag-isipan ng matanda. Pero hindi naman ito tiyak na isang espada ng demonyo. Maraming mga tamang landas na espada ang gumagamit ng dahas. Posible ring inayos ang ganitong lihim na lugar. Sige, wag nang sayangin ang oras. Pupunta ako ngayon sa paanan ng bundok para tingnan. Ang matitigas na talim na hugis espada ay nagbabanggaan. Nagbibigay ng malinaw na tunog. Nagulat si Li Fengping. Agad siyang sumunod. Napakakalmado ni Senior Brother Sandao. Talagang hindi siya kinakabahan. Walang imik sa daan. Si Jiang Jing at Li Fengping ay patuloy na nagmamasid sa paligid. Ngunit bukod sa walang katapusang tangso na kapatagan, at sa ilang mga kadena na hindi alam ang pinagmulan, wala nang iba pang makikita. Napakaingat din sa bawat hakbang. Kung ikukumpara, mas madali na akong naging magpapasya. Sa mga lugar na pinuntahan ko, nagkakasalubong ang mga dahon. Nagsasagutan ng ingay na parang kampana. Takot na takot si Li Fengping na nasa likod ko. Takot na baka bigla na lang sumugod ang isang espada. Huwag kang masyadong mag-alala. Matibay ang mga sanga at dahon ng tongsuan grass. Hindi ganoon kadali sirain. Walang gaanong silbi ang sinasabi ko. Patuloy pa rin silang nag-iingat. Dahil dito, matagal silang naghintay. 3 lang ang nakarating sa ilalim ng talim ng espada. Nakangiti sina Jiang Jing at Li Fengping. Sa loob ng ilang metro malapit sa talim ng espada. Huwag nang sabihing ito ay mga halamang gamot. Wala man lang kahit damo. Isang madilim na pulang lupa ang tinapakan. Medyo malambot. Ang hinihingi ng misyon ay suriin lamang. Kaya simulan na ang pag-record. Pagkatapos sabihin iyon, naghanda akong mag-cast ng isang liwanag na spell. Upang i-record ang tanawin dito. Biglang lumiwanag ang puting ilaw. Pero nakita ko si Li Fengping na may hawak na kamera. Kagagaling lang ng flash ng kamera. Walang dalang kamera si Jiang Jing. Nakahawak ng cellphone at nagpipikta. Tahimik kong pinabayaan ang ideya ng paggamit ng suangong na sining. Kinuha ko rin ang bagong bili kong cellphone at nagsimula mag-shoot. May nararamdaman akong kabaitan sa puso. Kung ikukumpara sa mga kasalukuyang nag-ensayo, parang ako ay medyo hindi na marunong mag-adjust. Bagaman hindi ko nakalimutan ang mga alaala noon. Kung walang anumang naantig, hindi ko na ito naaalala. Kapatid Sandao, kumusta na kayo dyan? Malapit na, tapos na namin dito lahat. Punta ka dito para gi-verify natin. Nakuha ko na rin ang kuha ko dito. Sayang, sobrang mahal ang magic camera. Hindi ko pa natutunan ang suan ko ang teknike. Kung natutunan ko lang, mas marami pa sana akong maibibigay na kontribusyon. Habang nagrereklamo si Li Fengping. Habang inaayos ang kamera niya. Kung ikukumpara sa, mas abot kaya na ang presyo ng kamera. Kung hindi dahil sa mga kuha ng litrato, hindi nito maitatala ang diwa at kahulugan. Ang mga kagamitan sa pagkuha ng litrato ay matagal nang nawala. Ngunit ang misyon na ito ay may kaunting kontribusyon. Para dito, bibili ng isang kagamitan sa pagkuha ng litrato. Talagang lugi iyon. Walang problema, lahat ay tugma. Siguraduhing walang nakaligtaan. Kumuha pa ng ilang sample ng lupa. Lumapit si Jiang Jing sa tabi ng talim ng espada. Naghanda siyang putulin ang isang maliit na bato. Bilang sample na dadalhin pabalik. Hindi naputol ang bato ng talim ng espada na ito. Hindi inaasahang matigas. Lumayo. Naghahanda si Li Fengping na pumunta sa unahan. Pinilit niyang harangan ang isang anino, ngunit mas mabilis ito kaysa sa kanya. Nangyari akong nasa harap ng landas ng enerhiya ng espada. At tahimik na itinuturo ang lugar, walang ingay, inilalabas sa labas. Ang enerhiya ng espada na kayang paghiwalayin ang ilog at dagat. Parang putik na pumasok sa dagat. Walang kahit isang hangin o alon na naitaas. Madaling nasira at nawasak. Nawawala ng walang bakas. Nagtaka ang dalawa sa nakita nila. Isang kaisipan ang sabay na pumasok sa isip nila. Hindi ba't ito ay isang yuaning? Ang kapatid na si Sandao ay tiyak na hindi lamang isang yuaning na antas. Kahit na isang cultivator sa huling yugto ng yuaning. Hindi niya kayang harapin ang ganong espada ng ganoon kadali. Sa isang sandali, nagduda siya. Kapatid Sandao, nahawa ka rin sa tai siyang daozong. Ang uso ngayon ay yung matatag na estilo. Hindi rin tama ang takbo ng pagsasanay ngayon. Tingnan mo ang ipinapakita ko ngayon. Wala akong balak itago ang antas ng aking lakas. Kapatid, totoo bang nasa yuaning ka lang? Iksat, paano? Akala mo ba na ang mga nag-ensayo sa yugto ng yuaning
ay hindi kaya gawin ang ganitong bagay. Sila pa naman ay mga tao ng sekta ng espada. Kailangan mong palawakin ang iyong pananaw. Tama rin ang sinabi ng kuya. Hindi mali ang sinabi mo. Talagang may mga pambihirang henyo na kayang baligtarin ang pundasyon gamit ang key training. Ang isang nagtatag ng pundasyon ay kayang makipagsabayan sa isang jindan. Kapag umabot ka sa jindan, kaya mo na ring makipaglaban sa yuaning. Kung iisipin mo, madaling harangin ang espada ng yuaning na antas. Parang may sense nga. Sense, kalokohan. Sandao na kuya, hindi ka ba tagapangasiwa sa labas? Yung salitang henyo. Kailan kaya magiging konektado na tayo sa mga tagapamahala sa labas? Kung ganito kagaling ang mga tagapamahala sa labas ng Sword Sect, matagal nang nasakop na sana nila ang buong Taiksuan Sword. Patuloy ang tatlo sa pagkuha ng mga samples. Mabilis na. Halos nakolekta na nila ang lahat ng samples sa loob ng Secret Realm. Kahit ang espiritu sa hangin ay nakalap na nila ng ilang hibla. Sapat na ito para sa pangangailangan ng misyon. Tungkol naman sa talim ng espada na ito, hayaan nating ang matatanda na ang magsiyasat. Dahil natapos na ang misyon, mabilis tayong umalis sa lihim na lugar na ito. Palagi kong nararamdaman na may kakaiba sa lugar na ito. Maliban sa espada na enerhiya, medyo maayos naman ang takbo ng misyon na ito. Ngunit palagi siyang may pakiramdam na parang may humahawak sa kanya. Bukod pa rito, parang malas ang mga nakaraang araw na ito. Palaging may kaunting kaba sa puso. Mahalaga ang mag-ambag, pero mas mahalaga ang kaligtasan. Ano sa tingin mo, tatlong talim na kapatid? Ayos lang sa akin. Pareho pa rin ang aking palagay na maging kalmado lang. Ang layunin ko sa pagpunta rito ay para obserbahan ang kakayahan ng bagong henerasyon ng mga disipulo sa pagharap sa mga pagbabago. Sa ngayon ay wala namang malaking problema. Nang makita na parehong pumayag ang dalawa, mabilis na kumuha si Li Fengping ng isang talisman at pinasok ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos itong sindihan, muling lumitaw ang paikot-ikot na hugis itlog na whirlpool na kumikilos ng malakas. Hindi gustong magtagal pa sina Jiang Jing at Li Fengping. Pagkatapos mabuksan ang lagusan, mabilis silang pumasok. Lumapit ako sa pasukan ng lagusan. Bigla akong lumingon at tumingin sa langit. Isang malamig na hangin ang humampas sa pulang buwan. Ang pulang buwan na nakabitin sa kalangitan ay nagpakita ng mga malinaw na alon na nakikita ng mata. Hindi pa ito ang tamang panahon para magulo. Pagdating sa labas ng lihim na lugar, nakita si Li Fengping na hawak ang kanyang telepono. Siguro ay nagpapadala siya ng mga larawan mula sa loob ng lihim na lugar sa mga nakatatanda. Si Jiang Jing ay nakasandal sa isang malaking puno sa tabi. Sige na. Naipadala ko na ang mga larawan mula sa loob ng lihim na lugar sa mga nakatatanda. Ipapadala ko rin ang mga sample na ito pabalik sa Sword Sect. Sa mga susunod na araw, bantayan ninyo ang inyong mga account, mga kuya at ate. Direktang mapupunta sa account ang mga puntos ng kontribusyon. Dahil natapos na ang gawain. Kapatid na San, kapatid na Li, may pupuntahan pa ako. Umalis na muna ako. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na magtulungan muli. Siyempre, kapatid na Jiang, mag-ingat ka. Umalis na rin ako. Mag-ingat ka, kapatid. Ay naku, umalis na sila lahat. Sayang naman. Gusto ko pa sanang idagdag si Sandao Shiksyong bilang kaibigan. Sa susunod na lang ulit. Tapos na ang misyon. Kailangan kong makipagkita kina Lin Shiksyong at sa iba pa. Kasama na ang pagbabalik ng Jade Tablet ng pamilya niya. Para mapag-usapan ang susunod na hakbang. Hindi pa tapos ang araw na ito. Si Senior Brother Lin at ang iba ay magkukulong ng 10 araw. Matapos umalis ang 3 tao. Isang dambuhalang sawa ang dumaan sa lugar kung nasaan ang 3. Biglang nagkaroon ng pag-ikot sa espasyo. May bahagyang pulang liwanag na lumalabas. Biglang nawala ang kalahating katawan ng sawa sa hangin. Kasabay ng pag-alis ng buhay, bumaba ang bangkay pababa. Sa huli, nakabitin sa 2 puno. Yung mga mabagsik na hayop ay nakarinig ng amoy ng dugo. Isa-isa silang nagsimula hanapin. Matapos ang labanan, isang brown bear ang nanalo. Pinalayas niya ang ibang mga hayop. Umupo. Kinakain mag-isa ang patay ng kalahating ahas na katawan. Ay, kamakailan lang talaga, lalo pang naging mas mahirap ang buhay. Sabi mo, bakit biglang nagkagulo ang maliit na syudad ng Xuanjian? Paano nangyari ito bigla? Sino ang makakapagsabi na may malaking panlilinlang na nagaganap malapit dito? May isang matangkad at isang pandak na nakasuot ng itim na balabal. Ang suot niyang damit ay may nakaukit na larawan ng mga engkanto at demonyo. Malamlam ang kanyang aura. Halos isulat na niya sa mukha ko na ako ang kontrabida. Nakaramdam ng panganib ang brown bear na kumakain sa katawan ng ahas. Biglang humarap at tumingin sa 2 tao. Nagmumura ng mahina sa bibig. Nais nitong takutin ang 2 tao upang umatras. Anong gagawin ng mga magkapatid na Zhang? Kung sakaling may mauna sa atin.
Sayang ang mga taon ng pagsisikap namin. Hindi pa nga kami nakagawa ng kahit ano. At nagtatakbuhan na lang kami ng walang dignidad. Wala kaming magawa kundi magtago muna. Pati ang pangunahing mago ng pagbabalik ay natalo na. Hindi talaga kaya ng katawan namin, pare. Hindi pa nga namin tiningnan yung brown bear na yun. Tumingin ang kayumangging oso habang dumadaan ang dalawa sa kanyang tabi. May bahagyang pagdududa sa mga mata ni Daudo. Sa susunod na sandali, boom. Biglang sumabog ang buong ulo ng kayumangging oso. Biglang bumagsak ang malaking katawan. Rumaraga sa pababa ng bundok. Nabasag pa nito ang ilang maliliit na puno sa daan. Isa lamang itong oso na hindi pa ganap ang katalinuhan. Parang pinapatay lang ang isang langgam. Talaga bang hindi na natin pinapansin si Ginoo, Ginoo? Tahimik na humihingal ang maliit na tao sa nakita. Alam niya rin naman na may problema sa itsura at aura ng dalawang magkapatid. Yung bunso niya pa nga ay medyo may kakaibang hilig. Sa paghahanap sa mga magkapatid na Zhang, marami na silang napatay na tao. Kaya siya iniwan ang lahat at umalis sa probinsya ng Xuanjianxi. Kung mahuli siya, sasabihin nilang naglilinis siya ng masasamang espiritu. Sa edad niya, parang siya at ang dalawang kapatid niya. Mula ulo hanggang paa, para silang mga kontrabida na mangkukulam. Bihira na sila ngayon. Naabisuhan na siya ng Ginoo doon. Ayaw niyang umalis. Wala kaming magagawa. Hindi naman pwedeng ibenta ang buhay ko sa kanya. Mayaman ang binata. Baka kaya niyang tiisin. Kami ng mga kapatid, hindi kaya. Sinasabi ko, hindi ko alam kung sino ang nagpasya sa malaking pagbabago. Na napili pang mangyari sa Xuanjian City. Bakit hindi ka nalang pumunta sa ibang lugar? Sumpain ka. Hindi pa ako nakapagsalita ng sumpa. Biglang may isang pulang liwanag na dumaan sa harap niya. Kasunod nyon, nagbago na ang buong mundo. Nakaangat ang pulang buwan sa langit. Hindi naman ako nagsasalita lang sa loob ng puso ko. At hindi ko pa nga nasasabi lahat. Bakit kailangang dumating ang karma ng sobrang bilis? Hindi pwedeng mangaral ang mga mataas ang antas na cultivator. Parang mga halamang pang-espiritu iyon. Tama nga. Dahil ang atensyon ay nasa pulang buwan sa itaas. Hindi ko nga napansin kanina. Tumingin sa malayo, nakatayo ang talim ng espada roon. Ang nakabalot na kadena ay nagdadagdag ng kaunting takot. Baka ito ay isang lugar ng pag-aalaga ng espada ng isang makapangyarihang mandirigma. Nang naisip ko na pumasok, wala rin akong nakita na labasan. Kaya't ito ay dapat isang nakatagong lugar. Ang estilo sa loob ng nakatagong lugar. Malaki ang posibilidad na ito ay gawa ng isang tanyag na tao sa madilim na sining. Ang mga ganitong tanyag na tao ay karaniwang walang awa. Ang mga nakatagong lugar na kanilang inihahanda ay talagang mapanganib. Hindi nila tayo titingnan na kapwa-tao sa madilim na sining. At magbibigay ng awa. Tama nga, nasaan na yung ating mystical year detection device? Kunin mo na at sukatin natin. Kuya, hindi ba't sinabi mo na ang mga bagay na hindi mahalaga? At hindi madaling dalhin ay huwag nang alalahanin. Dapat na tayong umalis kaagad, di ba? Ang laki-laki ng bagay na iyon. Kaya iniwan ko na lang siya doon. Ako ba ay isang padalus-dalos? Sino ang mag-aakala na may malaking pagkukumpuni pala malapit dito? Yung misteryosong aparato para sa pagtukoy ng edad ng lihim na lugar. Halaga nito ay mahigit 3 milyong espiritual na pera. Pero pinaghirapan namin ng ilang dekada para makapag-ipon ito. Hindi ba ito mahalagang bagay? Maliit na tao, gusto nang umiyak pero walang luha. Gusto niyang durugin ang ulo ng kanyang tanga na kapatid. Tingnan kung ano ang laman ng kanyang isip. Nakita ng matangkad ang ekspresyon ng kanyang nakatatandang kapatid. May konting pangamba siya sa loob. Ang pandak ay naguguluhan. Ngunit wala na siyang sinabi. Hindi ito ang tamang oras para magtalo. Sige, susukatin ko muna ang katatagan ng espasyo dito. Tingnan natin kung mabubuksan ang daan palabas. Mag-ingat ka, huwag mong sirain ang mga halamang ito. Hindi masyadong matatag ang Class C na espasyo. Ako ay nasa huling yugto ng Huashen. Ang kapatid ko ay nasa gitnang yugto ng Huashen. Kaya naming umalis anumang oras. Mag-ingat ka, huwag masyadong maging sakim. Kahit ilang daang halaman lang ng tungsuan na damo ang makuha natin ngayon. Malaki pa rin ang kikitain natin. Para maging ligtas, palagpasin na lang natin ito ngayon. Huwag kang mag-alala, kapatid. Pagkatapos nating maibenta ang tungsuan na damo ngayon. Kapag lumipas na ang alinggaw-ngaw, magpapalit tayo ng mga mahika na kagamitan. Siguraduhin nating maganda ang hitsura ng magkapatid na Zhang noon. Huwag kang mag-alala, kuya. Mag-iingat ako. Inabot ng matangkad ang kamay sa isang halamang tungsuan sa tabi ng paa. Matulis ang mga dahon ng halamang tungsuan na may katangian ng espada. Kapag hindi nag-ingat, makakasugat ito sa balat.
Ngunit hindi ito makakasakit ng isang practitioner ng Huashen. Huwag kang maging ganoon kasarado ang kilos. Ang bisa ng gamot ay mawawala, lumayo ka. Hindi napansin ng matangkad kung ano ang nangyari. Awang-awa siyang sumunod sa utos ng kanyang nakatatandang kapatid. Ngunit huli na ang lahat. Ang isang bahagi ng balikat ay nahiwalay mula sa katawan ng matangkad. Maayos ang pagkakahati. Ngunit bakit? Hanapin ang taong lihim na umatake. Muling nagkakasalubong ang daang di nakikitang enerhiyang parang espada. Ang mahina nilang kapangyarihang parang papel na binabayo. Madaling matagos. Naghiwa sa mukha, lumalabas ang makapal na pulang linya. Tumaas ang bibig ng matangkad. Dumudugo ang mga piraso ng laman. Nanginginig ang mata ng maliit. Hindi na iniintindi kung maliit o malaki ang pagkakamali. Diretso siyang tumakbo. Inabot ang kamay pero wala siyang nahawakan. Sa ilalim ng pagdurog ng espada, hindi lamang ang buhay ng katawan, maging ang kaluluwa at espiritu ay nawasak ng lubusan. Maliban sa unang siklab ng espada, ang sumabog na kapangyarihan ay nagputol din ng ilang mga damo. Sobrang sakit ang nararamdaman ni AJ. Kailangan makalabas agad. Ginawa niya ang pinakamatalinong desisyon. Mabilis na hinanap ang storage ring mula sa laman. Iningatan ito, tumayo at handa ng buksan ang daanan. Ngunit ang nakikita niya ay labis na nagdulot ng pag-asa. Hindi pa nawawala ang enerhiya ng espada, kundi binago lang ang lakas nito. Kaya medyo naantala siya. Higit pang ang dami na nito hanggang di na mabilang. Sa ilalim ng chain reaction, kasing lakas ng pagkakaroon ng Diyos. Sa huli, ang enerhiya ng espada ay napakalakas. Parang tsunami o bagyo, na parang nagbabalak na wasakin ang lahat. Sa kalahating bahagi ng bundok, may isang pulang liwanag na kumikislap. Biglang bumaba mula sa hangin ang isang batong jade na puno ng dugo. Hindi nagtagal, may isang unggoy na dumating sa malapit. Dahil sa kanyang kuryosidad, inihulog niya ang prutas na hawak niya. Kinuha niya ang kahon ng jade at pinaglaruan ito sandali. Kinagat niya rin ito ng ilang beses. Nang napagtanto niyang hindi ito pagkain, agad siyang nawalan ng interes. Iniwan niya ang kahon ng jade at tumakbo paakyat ng bundok. Samantala, bumalik na ako sa loob ng Suanjan City. Sa loob ng villa. Sa loob ng villa, nakaupo ako sa isang nakahilig na bangko na gawa sa vines. Hawak ko ang isang berde na jade na badge. Ang kontribusyon mula sa gantimpala ng misyon ay dumating hindi nagtagal pagkatapos kong makabalik. At pumasok agad sa aking account. Mas tumpak na sabihin, ay si Zhang Sandao. Maraming halaga sa account ng vest na ito. Ngunit hindi ito ang aking pinapansin. Kasama ng kontribusyong ito, ay may isang pahayag. Pinahanap ko ang aking disipulo sa iyo. Ang paglitaw ng pahayag na ito, ipinapahiwatig na may nakakaalam sa loob ng Sword Sect. Ako ang lumabas ng Suan Sword City. Ngunit ilan lang ang nakakaalam ng aking tagong pagkakakilanlan. 1 o 2 tao lang. Ginamit ko ito noon para magpadala ng mensahe sa Sword Sect upang ipaliwanag ang sitwasyon at patahimikin ang kaguluhan. Ang tagong pagkakakilanlan na ito ay mataas ang antas ng pagiging lihim. Paano ito biglang nalantad? Hindi ba't noon iyon? Mangyaring ipasok ng guro ang kaunting kapangyarihan upang makumpirma ang pagkakakilanlan. Pag-isipan mong mabuti. Ito na lang ang may posibilidad na makilala ang sariling pagkukunwari. Talagang hindi basta-basta ang terminal ng kapangyarihan sa pagkilala. Nagkamali ako sa pag-iisip. Pumasok ka, kalahating oras lang naman. Umupo si Li Fengping sa tabi ng bintana. Tahimik ang mukha ni Lin Qiuxian sa kabilang bintana. Parang may kalmadong pagtingin sa mundong ito. Sa mga nakaraang araw, paulit-ulit siyang nabanggit sa programa tungkol sa batas trapiko. Walang magandang impresyon na maiiwan. Pagkatapos siyang pakawalan, baka wala na siyang bakas. Mas mabuti nang sumuko na lang talaga. Kumusta ka na, kuya? Naisip ko lang ang ilang mga bagay. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Ilang araw lang ba to? Mula sa pagiging puno ng sigla, naging ganito na si Kuya Lin. Huwag mo na akong isama. Huwag mo na akong isama. Ikaw na ang magsalita. Pumunta ka rito sa akin. Tapos na ba ang misyon? Kuya, hinahanap ko si Jiang Jing, isang disipulo sa inner sect ng Enforcement Hall. At isang tao na nagngangalang Zhang Sandao. Isang tagapamahala sa outer sect ng Law Enforcement Hall. Sabay nilang pumasok sa lihim na lugar ngayong hapon at natapos ang misyon. Mukhang narinig ni Jiang Jing. Ngunit hindi niya matandaan kung sino talaga siya. At si Zhang Sandao na ito. Kawili-wili. Isang yuaning na espada na tinatawag ng ganitong pangalan. Ang kapatid na si Sandao ay mabait naman. Hindi sinasadyang na-trigger namin ang espada. At siya pa ang tumulong na harangin ito.
Sabihin mo ng detalyado. Sa totoo lang, hindi masyadong interesado si Lin Kyukshan. Dahil dito, sobrang boring. Isipin na lang na nakikinig ng kwento. Sa isang umaga sa hinaharap, sa pinakamalaking mall sa Xuanzhen City, ang Xuanzhen Mall. Naglalakad ako sa loob ng mall. Tinutuklasan ko ang paligid ng walang tiyak na direksyon. Dahil may pamangkin na darating. Nais niyang maghanda ng kaunting regalo. At bumili ng ilang materyales para upgrade ang mga aray sa kanyang tahanan. Yung mga materyales na dala ko. Kung gagamitin ko lang para upgrade ang isang maliit na aray. Talagang sayang naman. Sa huli, pumasok ako sa isang tindahan na tinatawag na Xuanyuje. Ang tindahang ito ay pangunahing nagbebenta ng mga espiritual na materyales at mahahalagang gamot. Mga materyales sa pagsasanay tulad ng dugo ng pambihirang hayop. Maligayang pagdating, Ginoo, sa mga kaugnay na seksyon ng internet. Maraming tao ang nagbibigay ng mataas na papuri sa tindahang ito. Customer, ano po ang maitutulong ko sa inyo? Panggamot. Gusto kong bumili ng ilang materyales para sa aray. Walang limitasyon sa uri. Hindi kailangang mataas ang antas. Anong kailangan mo? Gusto kong bumili ng ilang materyales para sa aray. Walang limitasyon sa uri. Hindi kailangang mataas ang antas. Tungkol sa materyales para sa aray. Kaliwa sa harap, sa lugar ng titik D. Kailangan mo ba ng tulong para makapunta doon? Hindi na, okay lang ako. Kaya ko nang pumunta mag-isa. Pumasok ako at kumaliwa papuntang lugar ng titik D. Pagtingin ko sa paligid, iba't ibang uri ng mga espiritual na materyales ang nakalagay sa maliwanag na counter. Hindi naman ito masyadong mahal. Pagpapanday. Ito. At yung sa kabilang side. Tulungan mo akong ilagay. Sige po, sandali lang po ang customer. Kailangan po ba ninyo ng bag? Hindi na po, salamat. Pakiingatan po. Masyadong mababa ang bersyon. Pakina-upgrade muna bago gamitin Gamitin na lang natin ito. Espiritu ng bato. Sandali lang po, kailangan ko munang humingi ng pahintulot. Kumusta po, boss? Mukhang pag-uwi ko. Kailangan kong i-update ang mga AC ng aking mga peking pagkakakilanlan. Oh, si Zhanglu pala ang batang babae. Nandoon din siya. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng counter. Hindi ako nagkamali. Nagkita kami ng hindi inaasahan. Medyo nalito si Zhanglu. Kagabi ay pinahirapan siya ng eksenang iyon buong gabi. Ngayon pagkagising, bigla siyang umangat sa ika-9 na antas ng key refining. Kaya pagkatapos ng almusal, pumunta siya sa mall. Para tingnan ang mga espiritual na gamot na ginagamit sa paggawa ng foundation building elixir. Matapos magdalawang isip ng ilang segundo, lumapit siya sa akin. Muling nagkita. Bagamat sa tingin ko, siguradong magkikita pa tayo. Hindi ko lang inasahan na darating ang pagkakataon ng ganito kabilis. Dan, tuwing gabi, laging lumalabas sa isip ko ang eksena. Ikaw ba ang gumawa niyan? Sa isang bahagi ng aking puso. Dapat ay ikaw, pero napanood ko mismo ang laban ng mga dakilang makapangyarihan sa daigdig. Para sa iyong kasalukuyang antas ng pagsasanay. Ito ay isang magandang pagkakataon din. Kumusta? May mga natutunan ka ba nitong mga nakaraang araw? Natutunan ko na ang ika-9 na antas ng key cultivation, pwede ba yon? Magandang araw po, kliyente. Na-i-verify na ang bilang ng mga espiritual na bato. Ito ang inyong imbakan na singsing. Salamat po. Dapat wala ka pang kagamitan sa iyong espasyo. Ibibigay ko na ito sa iyo. Siguro ito na yung sinasabi niya noong nakaraan. Medyo maganda naman ang maliit na regalo na ito. Nang makita ito ng tindero, punong-puno siya ng paghanga. Hindi mura ang storage ring. Yung mga espiritu na nakalagay sa loob kanina. Kasing sapat lang ito para sa supli. Sige, lumabas na tayo para mag-usap. Dahil sinabi ko na ibibigay ko sa'yo. Isang maliit na regalo na medyo maganda. Hindi ako magsisinungaling. Yiksad, hindi ba't ito lang naman ang storage ring? Malugod kang tinatanggap sa susunod na pagbisita. Sumunod si Zhanglu sa akin. Nanghihina ang loob ko. Ngunit may halong excitement din. Hindi pa kami kalayuan. Pinabagal ko ang aking mga hakbang. Para makasabay si Zhanglu sa tabi ko. Sasabihin ko na ang totoo. Ngayon, nakatagpo kita dito. Talagang nagulat ako ng kaunti. Nagulat ka ba ang mga mataas na antas na tagapagpraktis? Hindi ba karaniwang marunong maghula?
Pero hindi naman palaging naghula. At saka, kung puro hula lang ang pagkitil ng pagkikita, tawagin mo pa ba itong kapalaran? Balik tayo sa usapan. Sa antas mo ngayon. Kahit bigyan ka ng makapangyarihang kagamitan, hindi mo ito magagamit ng maayos. Sasabihin ko muna sa iyo kung paano dapat ipagpatuloy ang iyong pagsasanay. Dahil nakapag-akyat ka na sa ikasyam na antas ng ki. Ang susunod na dapat isaalang-alang ay ang pagtatatag ng pundasyon. Nabanggit ba ng paaralan sa inyo ang mga antas ng pundasyon? Wala pang itinuro ang mga guro sa paaralan. Pero narinig ko na may 3 antas ng pundasyon. Ang pinakamababa ay pagkatapos ng ikapitong antas ng ki. Uminom ng Breaking Barrier Elixir para sa foundation. Ang pundasyon ng ganitong foundation ay mahina. May ilan na kahit ang mga medyo malalakas na cultivator. At wala nang pag-asa na umusad pa. Kaya tinatawag din itong fake foundation. Medium foundation ay para sa mga cultivator na umakyat sa ikasyam na antas ng key refinement, na umiinom ng foundation elixir o foundation pill upang makamit ang foundation. Ito rin ang pinaka-orthodox na paraan ng pagtatatag ng pundasyon ngayon. Tungkol naman sa mataas na antas. Tungkol sa mataas na antas, hindi lamang kailangang maging sagana sa espiritual na lakas ang tagapag-practice mismo. Kailangang lunukin muna ang isang kapsula ng imbakan ng espiritual na lakas. Kasabay nito, gamitin ang espiritual na imbakan upang linisin at itatag ang pundasyon. Ang espiritual na likido ay gawing ulap para mapabilis ang pagsipsip. 3 kondisyon ang kailangang matugunan. May posibilidad na makabuo ng mataas na antas na daosyo. Ako'y nag-iisip. Fake Foundation Breaking Spirit Liquid, Spirit Power Storage Capsule, Spiritual Energy Warehouse. Refined Foundation Spirit Liquid, Atomization. Ngayon ang foundation building. Ganito na ba kasyentipiko ang pag-unlad? Isang beses na pagtutok. Malaking pagbabago sa tao. Maraming bagay ang lumitaw na hindi ko nauunawaan. Kahit sa pagtatayo ng pundasyon, ganito na. Ano ang mga susunod na antas? Hindi ba't nakabuo na ng masyentipikong paraan ng pagsulong? Pag-usapan ko ang 3 uri ng pagtatayo ng pundasyon na alam ko. Iba ito sa sinabi mo. Unang uri ng pagtatayo ng pundasyon. Gumagamit ng mga panlabas na bagay bilang tulong. Tulad na nabanggit mo tungkol sa pag-inom ng Zujidan. Mga ganitong uri ito. Noong sinaunang panahon, may mga tao pang naghahanap ng espiritu ng kalikasan. At pinapanday ito bilang pundasyon. O kaya naman ay gumagamit ng isang makapangyarihang kakayahan bilang pundasyon. Maaari rin itong ituring bilang unang uri. Hindi mababa ang lakas ng labang ito. Ngunit ang mga paraan ay masyadong iisa. Kaya matagal na itong naalis. Ikalawang uri ng pundasyon. Kailangan ng masusing pagsisiyasat. Pagsamahin ang liwanag ng buwan at bituin. Linangin ang ugat at espiritu. Kunin ang mga pambihirang yaman ng kalikasan. Kunin ang kanilang espiritu at jade. Kapag natamo, ito ay tinatawag na pundasyon ng langit. O perpektong pundasyon. Hindi lang ito nangangailangan ng pagsasanay sa tamang pamamaraan, kundi napakadelikado rin ang proseso. Tungkol naman sa ikatlong uri ng pundasyon, pagsasanay sa pinakamataas na lihim. Kailangan ding maunawaan ang mga pangunahing prinsipyo. Matapos ang pagtatayo, may mga hindi ka panipaniwalang kakayahan, na maaari lamang maabot sa larangan ng paglikha, at kung gaano kalayo ang pagitan ng daan at pundasyon. Sa mga mataas na antas, kaya't ang mga nag-aaral upang makabuo ng ganitong ikatlong uri ng pundasyon, ay napakaunti sa buong taiksuan na mundo. Nakatitig si Zhang Lu matapos kong magsalita. Parehong 3 uri ng pundasyon, ngunit ang agwat sa pagitan ng sinauna at modernong panahon. Sobrang laki naman, di ba? Huwag masyadong mag-isip, kung tama ang hinala ko. Nag-aalala ang paaralan na baka maging mataas ang inyong ambisyon. Hindi nila intensyon na itago ito. Baka ang mga sinasabi ko ay lipas na nga. Iminumungkahi ko sayo, na pagkatapos ay bumalik ka sa paaralan para iulat ang iyong antas. Bagaman ako'y may kumpiyansa, hindi ako mayabang, at hindi ko kailanman maliitin ang talino ng mga practitioner sa buong mundo. Si Zhang ay namimili rin dito sa mall. Magandang araw po, guro. Haha. Ako si Fang Chai. Hindi pa ako nakakapagpaliwanag kay Zhang. Ako ang tutor na inarkila ni Zhang. Talagang masipag ang estudyante. Sa makalawa ay ang pagsusulit sa pakikipaglaban. Mukhang magkakaroon si Zhang ng magandang resulta. Ang gurong ito mo, mukhang hindi maganda ang iyong pananaw. Sabihin mo ang dahilan.